Nagpakawala naman si Eunice ng buntong hininga bago kinunutan ng noo si George na nanatiling nakayakap sa akin. Sino ka? Bakit mo niyayakap ang kapatid ko? Pagtataray ni ate kay George. Mahina naman akong natawa habang nagkakamot ng ulo si George. Wala pa rin pinagbago si ate Eunice. Napaka-overprotective pa din niya sa akin. I'm George Samonte. Pagpapakilala ni George kay ate at inabot ang kamay para makipag-shake hands kay ate. Tinanggap naman iyon ng huli. So, you're the father of the twins? Yes, ako nga. Sagot ni George. Nice to meet you, George. Thank you for taking care of Stacy habang hindi niya kami kasama. Salamat sa iyo. Ngumiti lang si George. Humingi ng ilang minuto si George para makausap si ate Eunice. Pumunta sila sa office ni George dito sa house para doon mag-usap. Kahit na hindi ako sumama sa kanila, alam ko ang mahalaga nilang pag-uusapan. Hindi ko napansin ang paglapit sa akin na Jenny. Malapad ang kanyang pagkakangiti at niyakap ako. Napaka-sweet talaga nitong prinsesa ko. Namanan niya sa kanyang ama ang ugaling ito. Mommy, may tanong po ako. Anya, pagkatapos niyang tapusin ang yakapan namin. Ano yun, anak? May dinukot siya sa bulsa niya na papel at ipinakita sa akin. Mommy, sino po itong kasama mo sa picture? Takang tanong niya. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig na ipakita niya sa akin ang litratong hawak. Papaano may picture namin siya, ni Brian? Saan mo nakuha ito? Tanong ko tinablot sa kanya ang hawak na picture. Mommy, nag-clean ka po sa room ko. May nakita po akong box na maliit, tapos marami mga pictures doon na may iba kang kasamang lalaki at hindi si Daddy. Sino po ba siya, Mommy? Napalunok ako ng laway. Paano ko bang ipaliliwanag sa anak ko ang tungkol sa totoong ama nila? Hindi kasi ako nag-iingat. Wala dapat malaman ng kambal sa totoo nilang pagkatao. Kaibigan siya ni Mommy. Pagsisinungaling ko. Marahan itong tumango at hindi na nagtanong pa. Mommy, I'm hungry. Nagpaut pa siya na ikinatawa ko. Okay, ano bang gustong kainin ng prinsesa ko? Nasaan nga palang kuya mo? Tinago kong picture sa drawer at nalak ito. Lumapit ako kay Jenny at binuhat siyang paalis ng kwarto. Pagkabuhat ko sa kanya ay nagnakaw pa siya ng halik sa pisngi ko. Isinara ko ang pinto ng kwarto at naglakad na papunta sa hagdan. Pababa na kami nang lumabas mula sa living room ang pinakapasaway kong anak. Lumapit ito sa amin at niyakap ang binti ko. Jerome, alis na dyan. Gagawan ko pa kayo ng merienda. Umalis naman ito at pangiti-ngiti sa akin. Mahina akong natawa at nailing. Siguradong gutom ang isang ito kaya nanlalambing. Cheese ham roll po, Mommy. Sabi ni Jerome at nauna nang magpunta sa kitchen. Mommy, Kuya so kulit. Kinis ko sa pisngi si Jenny at sumunod na rin kami sa kitchen. Matapos kong ihanda ang merienda ng kambal ay tumabi ako ng upo kay Jerome. Nag-uunahan silang ubusin ang hinanda ko. Sinuklay ko gamit ang kamay ang buhok ni Jerome na sobrang gulo. Mommy, what time po uuwi si Daddy? Tanong ni Jenny habang umunguya. Mga 5 p.m. anak. Medyo busy siya today kaya hindi na muna natin siya makakasama. Hindi mawala sa isip ko nakita ko kahapon sa office ni George. Nakapagtataka lang na bakit may proposal ng B&S company ang nandoon sa table ni George. May balak ba sila makapag-partnership sa Montalvo Company? Sana huwag pumayag si George dahil kapag nagkataon na pumayag siya, baka mag-cruise ang landas namin ni Brian o baka ng kambal. Ayoko mangyari ang bagay na iyon. Mommy, Diyos po. Binalingan ko ng tingin si Jerome at kinuha ko ang juice na nasa baso sa harap ko. Here, hinay-hinay lang baka mabulunan ka, okay? Tumango lang siya. Matapos kumain ng kambal ay nagpunta na sila sa backyard at naglaro sa playhouse nila. Nang sumapit ang hapon ay pinatigil ko na ang kambal sa paglalaro, kaya pagdating sa loob ng bahay ay gutom na gutom sila. Matapos kong linisin ang kambal ay agad na nakatulog sila. Nang sumampa na sila sa kanilang bed ay naghihilik na. Mahina ako natawa habang pinakatitigan sila. Kamukha ni Brian si Jenny, girl version niya, habang si Jerome naman ay kamukha ko. Tumabi ako ng higa kay Jenny at niyakap silang dalawa. Mahal na mahal ko kayo mga anak. At sana wag dumating ang araw na malaman niyo ang totoo. Natatakot ako masaktan kayo at madamay sa ginawa ng ama niyo. Binigyan ko sila ng halik sa noo at maingat na tumayo para hindi magising ang kambal.
Narinig ko ang makina ng kotse ni George kaya naman lumabas na ako sa kwarto ng kambal. Pagkababa ko pa lang ng hagdan ay nakabusangot na mukha ni George ang nadatnan ko. May problema ba? Tanong ko't lumapit sa kanya. Umiling lang siya at naupo sa sofa. Kumain ka na? May natira pa namang ulam dyan. Ipag-iinit kita. Tatayo na sana ako nang pigilan niya ako. No need. Nag-dinner na ako sa labas. Kamusta ang kambal? Tanong niya at inalis ang necktie na suot. Iyon, tulog na tulog. Paano ayaw magpapigil ng kambal sa paglalaro? Naiilang ako sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin kaya nag-iwas ako ng tingin. Bigla ko naalala nakita ko kahapon sa office niya kaya minabuti ko magtanong dahil gulong-gulo ako sa nakita. Kahapon, nang bumisita kami ng kambal sa'yo, may nakita kong folder sa table mo na proposal ng B&S Company. I-accept mo ba ang proposal na yun? Seryoso ang kanyang muka nang sabihin ko iyon. Gusto mo magtrabaho, di ba? Bibigyan kita ng trabaho bilang secretary ni Brian Montalvo. He said. Hindi niya nagawang sagutin ang tanong ko. Sa halip ay ginulat niya ako sa sinabi niya. Napanganga ako. Secretary ni Brian? What the hell? No way! Ayoko! Agad na sagot ko. Nagpatulong siya sa akin na maghanap ng bagong secretary niya kaya naisip ko na ikaw na lang. No! Hindi na. Aalagaan ko na lang mga anak ko at alam mo naman na hindi ko pa natatapos na sasabihin nang siya na nagpatuloy noon. Dahil may past kayo? And so, I don't care. Nandyan si Nana. Siya mag-aalaga sa mga bata. Sayaw sa gusto mo, magtatrabaho kang kasama si Brian. Tumayo na siya at nag-inat. George, ayoko makasama lalaki yun. Paano ko malaman yan tungkol sa kambal? Ngayon palang nakakaramdam na ako ng kaba. Kapag iniisip ko na makasama ko siya at malaman niya tungkol sa mga anak namin na matagal ko nang itinatago sa kanya. Wala siyang malalaman kung hindi ka magbibigay ng kahit na anong hint ng tungkol sa mga bata. Kung pipilitin mo pa rin ang gusto mo, wala akong magagawa kundi ipaalam ito kay Mom. Ayaw mo naman siguro masabihan, di ba? Gawin mo lang gusto ko. The decision is final and you can't do anything about it. Umalis na siya at bago iyon ay lumingon pa siya sa akin. Go rest. Next week, you'll start working to him. Bagsak ang balikat at napabuntong hininga ko. Kakapilit ko sa kanya na gusto ko magtrabaho, naging ganito pa. Makakasama ko ang lalaking ayoko nang makita pa. Tumayo na rin ako at nagtungo sa kwarto. Ano kaya susunod na mangyayari? Kung hindi ko susundin si Brian, malamang gagawin niya, sinabi niya na sasabihin niya iyon kay Mom. At saka ako nalang isipin ang mga bagay na ito kapag dumating ng araw na malapit na kami magkita. Look at my dress, Brian. Sinabuyan ako ng wine ng mommy mo. Galit na ani Elise. Saglit ko siyang tinapunan ng tingin pero ibinalik ko din sa ginagawa. I told you already na kahit anong gawin mo, hindi tayo matatanggap ng magulang ko. Tumayo ko at hinarap siya. What about us? Dapat kasal na tayo kung hindi lang dahil sa kanila. Nanggigigil sa inis si Elise. Nagkibit balikat lang ako. Brian, bumalik ka dito! Pahabol pang aniya. Hindi ako nakinig sa kanya at pinagpatuloy ang paglalakad hanggang sa makarating sa kwarto namin ni Stacy. I let out a deep breath. Sa tuwing gusto ko makapag-isip ng tama, lagi ako nagpupunta dito. Puno ng mga larawan ni Stacy ang silid na ito. Kahit nasaktan ako, alam ko sa sarili na mahal ko pa siya at walang nagbago sa nagdaang taon. Simula nang umalis siya, wala na akong ibang ginawa kundi ang hanapin siya. I don't know what to do. Kung paano ko siya mahahanap. Kasalanan ko lahat kung bakit kami nagkaganito. Muli ay bumalik sa akin ang alaala ng nakaraan. Ryan, nakikinig ka ba sa akin? Inis na tanong ni Elise. Umangat ako ng tingin. Di ko alam kung ano nangyayari sa akin dahil siguro ito sa pag-uusap namin ni Stacy. Nakaramdam ako ng takot na baka iiwanan niya akong muli. Ito na din siguro magandang pagkakataon para tapusin ko na ang relasyon namin ni Elise. Tigilan na natin ito. Mababa ang boss na saad ko. Umawang ang labi ni Elise. Sinampal niya ako sa pisngi. Kahit na may hapdi ako naramdaman, nagawa kong tumingin sa kanya. Bakit? Dahil kay Stacy? Damn you, Brian! Hindi ko papayag na hanggang dito na lang tayo. Galit na Anya. Alam mo sa umpisa pa lang kung sino totoong mahal ko, Elise. Gusto kong bumawi kay Stacy. Kaya tapusin na natin ito. She glared at me. No! Pagkatapos ng lahat, Brian,
Niloko ka niya, and then you still chose Stacy over me? Hindi ko papayag. Galit na Anya. Elise, kung buntis ka man sa anak ko, papanagutan ko ang bata pero hanggang doon lang yun. Ayoko na ipagpatuloy ang relasyon natin. Hindi ko kayang makitang nasasaktan ng asawa ko nang dahil sa akin. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa akin pero isinawalang bahala ko na lang iyon. Ang importante sa akin ay ang makasama si Stacy. Hingi ako ng tawad sa kanya para maging maayos na ang lahat. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Umaasa ako na sana hindi siya mawala sa akin. Bumalik ako sa bahay. Walang Stacy ang nadatnan ko. Nalumo ako lalo nang makitang wala na ang mga gamit niya. Magmula ng araw ding iyon, para na din akong namatay. Masakit na iniwanan niya ako sa pangalawang pagkakataon. Ang kapal na mukha mong babae ka at pumunta ka pa dito sa bahay ko? Gerard, ayoko makitang pagmamukha mo. Sigaw ni Mommy kay Elise. Nagtago sa likuran ko si Elise dahil sa takot. Mom, masama ang tingin sa akin na Mommy nang balingan niya ako. Hindi ko akalain, Brian, na pagpatol ka sa babaeng iyan. For Christ's sake, may asawa ka at kasal ka. Brian, ano bang nagawa namin at naging ganito kakalupit sa asawa mo? Naluluhang Anya. Hindi ako makatingin at makasagot sa tanong niya. Buntis Elise. Magpapakasal kami para sa bata. Umangat ang kamay ni Mom at tumapo iyon sa pisngi ko. Hindi ko matatanggap ang relasyon niyo. Mas lalo ng batang iyan. Tumalikod siya sa amin. Kasunod nito si Dad. Let's go. Malamig na saad ko kay Elise. Hindi sana kami pupunta dito kung hindi dahil sa kanya. Pinilit niya ako na ipakilala siya sa magulang ko. Ginawa ko ang gusto niya para matapos na ang pangungulit niya sa akin. Sigurado ako nakarating na sa kanila ang lahat ng ginawa ko. Hindi ko sila masisisi kung bakit galit sila. Lahat ginawa ko, mas lalo na ni Elise para mapalapit siya sa magulang ko. Pero hindi pa rin ito nakuha ang tiwala nila. Nagpatuloy ang buhay ko kahit wala na ang babaeng mahal ko. Sisimulan kong ayusin ang lahat ng pagkakamali ko. Sa 4 na taong lumipas, mas lalo ako nakaramdam ng pangungulila kay Stacy. Tuwing pipikit ang mga mata ko, umaasa ako na sa tuwing matutulog ako ay dumaan man lang siya sa panaginip ko. Doon ay paparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Napakalupit ng tandahana dahil ganito ang sinapit namin. Sobra kong nasaktan si Stacy. Hindi ko alam kung may mukha pa ba akong maihaharap sa kanya. Nang lumabas ako ng kwarto, walang anino ni Elise ang nasa buong kabahayan. Nagsasama kami sa isang bubong. Sa pag-aakalang buntis siya sa anak ko. Nalaman kong buntis si Elise pero hindi ako ang ama. Papaalisin ko na sana siya nang magmakaawa siya na huwag palayasin. Pinabayaan ko na si Elise dahil matigas din ang ulo niya. Pumunta ako sa bahay ng parents ko. I know Mom still mad at me. Sa 4 na taon hindi niya ako kinakausap. Habang si Dad naman ay bihira ko lang din makausap. Dad, where's Mom? I ask. Ibinaba nito ang hawak na tasang kape. In our room. Did you bring your woman here? Balik tanong nito. I shook my head. He smiled and nodded. Pinuntahan ko ang kwarto nila. Naabutan ko sa Mommy na malayo ang tingin. Tumayo ako sa gilid niya. Mom, hanggang kailan ba tayo ganito? Sawa na ako. Gusto kong bumalik tayo sa dati. Tinapunan niya ako ng tingin. Babalik tayo sa dati kung may babalik mo dito ang asawa mo sa Stacy. Malamig na tugon nito sa akin. Nagulat ako nang tumayo siya at hinarap ako. Mahigpit niya akong niyakap. Hindi ko mapigilan ang sariling maluha. Ayusin mo buhay mo, Brian. Hindi kita pinalaki para manakit ng babae. Mahal na mahal ka na, Stacy. Sana hanapin mo siya at buuin ang pamilya niyo. Matamis ang itim pinakawalan nito. I will do everything, Mom, para bumalik sa akin si Stacy. Patawarin niyo sana ako dahil sa nagawa ko. Nadala lang ako ng galit kaya ako siya nasaktan. Hinaplos ni Mommy ang pisngi ko. Nandito lang kami, anak. Hindi ka namin pababayaan. Simulan mo na siyang hanapin. Miss na miss ko na ang anak kong iyon. I chuckled softly. I will, Mom. Trust me on this. Hindi ako papayag na makahanap siya ng iba at kung meron man, kukunin ko siya sa taong iyon. Muli kami nagyakapang mag-ina. Miss ko ang ganito. Babalik at babalik ka din sa akin, Stacy. Pangako yan. Marami man akong pagkakamali sa buhay pero ang mahalin si Stacy.
Siya ang nagbigay sigla ng buhay ko. Minahal niya ako sa kabila ng lahat ng ginawa ko masama sa kanya. Tinanggap at minahal niya ako sa kabila ng lahat. Kaya oras na para ako naman ang maghabol sa kanya. Ako naman ang gagawa ng paraan para bumalik kami sa dati. Sinalubong ng kambal si George na kararating lang mula sa trabaho. Dinala siya ng mga bata sa living room at doon naglalaro. Hindi alintana ni George ang pagod mula sa trabaho dahil tutok ito sa pagpapasaya sa dalawang bata. Mula dito sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko kung paano sumisilay ang ngiti sa mga labi ng mga anak ko. Sobrang sayang nararamdaman ko sa tuwing nakikita ang mga ngiti at tawa nila. Minsan iniisip ko na sana si Brian ang kasama namin. Naka-move on na ako. Ang lagi ko naiisip ay ang mga bata. Kung paano ko ipaliliwanag sa kanila ang nangyari sa amin ng totoong dodi nila. Hindi habang buhay kong may tatago sa kambal ang totoo. Sana lang ay hindi kami magkita ni Brian dahil hindi ko alam ang gagawin. Paano pa kaya sa kambal? Hindi niya alam na nagkaanak kami. Alam ko magagalit siya sa akin kapag nalaman niya pero may dahilan naman ako at yun ang isusumbat ko sa kanya kapag nagkaalaman na. Hindi ko ibibigay sa kanya ang mga bata. Ako ang naghihirap. Wala siya ng mga panahong kailangan ko siya at higit sa lahat sinaktan niya ako. Nagmahal lang naman ako pero sinaktan niya ako. Wala siyang tiwala sa akin. Kung totoong mahal ako ni Brian, sana nakinig siya. Sana buo pa ang pamilya namin kung pinakinggan niya ang side ko. Hindi ko pa nakikita si Lance. Sana lang ay makarma siya sa ginawa niya sa amin. Sobrang pasakit ang ginawa niya sa aming mag-asawa. Napukaw malalim kong pag-iisip nang pumunta sa harap ko si Jerome. Mommy, cook ka na daw ng dinner, sabi ni Daddy. Pinasil ko ang pisngi niya at magkahawak kamay kami pumunta ng kitchen. Tinulungan ako ni Jerome sa pagluluto. Mama's boy kasi ang anak kong lalaki. Mas close siya sa akin. Si Jenny naman ay mas malapit ang loob kay George. Kahit napasaway ang anak kong lalaki, sobra naman ito kung lumambing sa akin. Nakikita ko sa kanya si Brian. Cold sa ibang tao pero pagdating sa taong mahal niya, lumalambot siya. Si Jenny minsan may pagkamatigas din ng ulo. Masyado kasing na-spoiled ni George ang bata kaya lahat ng gusto ay nakukuha. Minsan nga nagagalit na ako kay George dahil sa ginagawa nito sa bata. Nang matapos kami magluto, tinawag na namin ang dalawang naglalaro pa sa living room. Napangiti ako na makitang inaasikaso ni George ang kapatid niya. Tinuruan ko sila na dapat nagtutulungan sila at hindi nagbabangayan. Sinabi ko kay Jerome na alagaan ang kapatid dahil babae ito sa pamilya. Magmula ng pangaralan ko sila, bihira na lang sila kung mag-away. May araw na nagpapakumbaba na lang ang anak kong lalaki kapag nagsusungit ang kapatid niya. Mababait naman ang mga anak ko. Salamat sa Diyos dahil napalaki ko silang malusog at mapagmahal sa pamilya. Ito yung matagal ko ng pangarap, ang magkaroon ng pamilya. Pangarap na sana'y kasama namin ang ama nila. Minsan sumasagi sa isip ko kung kumusta na ba si Brian. Masaya ba siya sa buhay niya? Mga tanong na hindi ko masagot. Malaki ang naitulong sa amin ni George. Kung hindi dahil sa kanya, malamang lugmok pa din ako sa nakaraan. Walang mapagsabihan ng mga problema. Tinulungan niya akong ibangon ang sarili. Naging katuwang ko siya sa pagpapalaki ng mga bata. Malaki ang nabago sa buhay ko. Magmula nang dumating sa akin ng mga anak ko. Hindi ako nagsisisi na bumalik ako kay Brian. At least, ginawa ko na ang lahat para bumalik siya sa akin. Nagkaroon pa ako ng anak bago kami maghiwalay. Nang matapos kaming kumain, sinamahan ko mga bata sa kwarto nila para makapag-hotpot na sila. Matapos ko silang bihisa, nagpunta na sila sa kama nila. Magkatabi ang dalawa sa kama. Katabi ko ang mga bata sa pagtulog. Kinuha ni Jenny ang Daniel Tiger book na nasa side table. Inabot ko ito at binuklat. Bago sila matulog, binabasahan ko sila ng paborito nilang Daniel Tiger. Habang binabasahan ko sila, hindi ko napansin na nakatulog na pala ang dalawang bata. Itinabi ko na ang hawak na buka at pinakatitigan ang dalawa. Mahal na mahal ko ang mga anak ko. Lahat gagawin ko para sa kanila. Pinahid ko ang luha at tumabi na ng higa sa dalawa. Mahigpit ko silang niyakap. Kinabukasan nagulat ako na makitang nakasandal sa pinto ng kwarto niya si George. Katapat lang kasi nito ang kwarto ng mga bata. May gusto ko sabihin sa'yo. I nod and follow him. Pumunta kami ng terrace. Malamig ang simoy ng hangin. Nakabibinging katahimikan ang namagitan sa amin ni George. Pupunta tayo ng resort.
Kumunot ang noo ko. Kailan? Kasama ba mga bata? Tanong ko. Umiling siya bilang sagot. Paano mga bata? Tanong ko. Birthday ni Sana Kim. Inibitahan ako ng kapatid niya. Kailangan natin pumunta. George, isama na lang natin ang mga bata. Pwede naman siguro. Mataman niya akong talitikan. Do you want them to meet, Brian? He asked. I gasped. What do you mean? Takang tanong ko. Imbitado siya sa party. Anya, napaatras ako. Ikaw na lang ang pumunta. May iwan ako dito kasama ng mga bata. Naglakad ako bago ko pa mabuksan ang pinto nang magsalita siya. Hindi habang buhay na may iwasan mo siya. Angel, oras na para magkita kayo. Ipinilig ko ang ulo at tuluyan ng umalis. Pumalakpak ako pagkatapos kumanta ng kambal. Paulit-ulit kinakanta ng mga bata ang theme song ng Daniel Tiger habang nasa biyahe kami papuntang school nila. Nakikikanta din si George habang nagdadrive. Nang makarating kami ng school, inalalayan ko sa pagbaba ang dalawa. Sinamahan namin sila hanggang sa classroom nila. Nakangiting lumabas sa room si Miss Celine Deogracia. Siya ang guro ng mga anak ko. Nagsilapit ang mga bata sa kambal ko. Pumasok na sa loob ang mga anak ko. Ngumiti ako kay Ma'am Celine. Inihabilin ko sa yaya ang dalawang bata. Kailangan ko kasi pumunta sa bahay ng mga Samonte para kumustahin si Mommy Jamila. Bago pa kami umalis na George, nang makasalubungan namin ang taong hindi ko inaasahang makikita. Napasingap ako at hindi maialis ang tingin kay Brian. Kasama niya si Elise at may bata din silang kasama. Sa tingin ko ay nag-aaral din dito. Napakapit ako kay George. Ipinulupot ni George ang kamay sa bewang ko at ngumiti sa dalawa. It's nice to see you here, Brian. Who is she? Masayang tanong nito kay Brian. George, meet Elise. And this kid, my daughter. He said. Tumango-tango si George. Pinalingan naman ako ng tingin ni Brian. I forgot to introduce this lady beside me. I would like you to meet Angel Samonte, my wife. Pagpapakilala sa akin ni George. Mataman akong taditigan ni Brian. Napailing siya at ngumiti. Nice to meet you, Mrs. Samonte. Inilahad niya sa akin ang kamay na tinanggap ko naman. Kailangan na namin umalis. Bye. See you in office. Hinilan ako ni George. Nakahinga ako ng maluwag nang mawala na sa paningin ko ang dalawa. Breathe, Angel. Malamig na anya. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko na malaya na pinipigilan ko ang paghinga. Sumakay na kami sa kotse at tinungo ang daan papunta sa mansyon ng mga Samonte. Bumaba agad ako ng kotse nang makarating ako. Hindi na bumaba si George at umalis na. Pumasok na ako sa loob. Nabutan ko si Dad na busy sa pagbabasa sa newspaper. Kumalik ako sa kanya at tinanong si Mom. Sinabi niya sa akin na nasa hardin si Mommy. Agad ako nagpunta doon. Nagdidilig ng halaman si Mom. Yumakap ako sa kanya mula sa likuran. Napahinto siya sa pagdidilig at hinarap ako. Mabuti naman bumisita ka. Nakangiting saan niya. Kumalik ako sa pisngi niya at naupo kami sa bench. Sinabi ko kay Mommy ang gusto mangyari na George at ang pagkikita namin ni Brian ang hindi inaasahan. Inamin ko sa kanya na kinakabahan ako sa posibleng mangyari sa takbo ng buhay namin kayong nasa malapit lang ang taong iyon. Hindi pa ako handang harapin si Brian. Hinawakan ni Mommy ang kamay ko. Ngumiti siya sa akin at tinaplos ang pisngi ko. Iha, kahit anong mangyari, nandito lang kami para sa'yo. Kung ano man ang gusto ni George, sundin mo na lang. Alam kong iniisip din niya ang kapakanan ninyong mag-iina. Hindi siya gagawa ng desisyon na kapapahamak niyo. Daddy Tito, are you okay? Napalingon ako kay Lina magsalita siya. Ngumiti ako at ginulo ang buhok niya. Okay lang si Daddy Tito. Anyway, kumain ka na? Umiling ang bata sa tanong ko. Binuhat ko siya at dinala sa kitchen. Nagluto ako ng pagkain namin para sa dinner. Nang matapos ako magluto, iniupo ko na ang bata at inasikaso siya. Masiglang kumain si Lee. Hindi ko mapigilang mapangiti. Lee is my adopted daughter. Anak siya ng kaibigan kong si Drake. Namatay ang parents niya dahil sa car accident. Walang may gustong kumupkup sa kanya. Kaya naisipan namin ni Mom na ako na lang. Total, matagal na din gusto ni Mom na magkaroon ako ng anak. Hindi mawala sa isip ko si Stacy.
Iba na ang pangalan nito at higit sa lahat, may asawa na siya. Paano ko pa magagawa ang plano ko kung meron na akong kahati? Nahuli na ako. Hindi ko alam kung ano na ang sunod kong gagawin para bumalik na siya sa akin. Iniwan ko muna si Lee para makapag-impake na ako. Inimbitahan ako ni Miss Kim para sa gaganaping kaarawan ng bunsong kapatid. At sa pagkakaalam ko kasama si George, malamang nakasama din si Stacy. Nag-iisip ako ng magandang plano para mapalapit kay Stacy. Hindi ako pwedeng pumalpak sa plano ko dahil kasiyahan ko ang nakasalalay sa gagawin ko. Daddy Tito, Grand Bus here. Masayang anunsyo ni Lee sa akin. Ngumiti ako sa kanya at iniwan muna ang ginagawa. Lumabas ako ng kwarto na kasama siya. Naabutan namin si Mom na busy sa phone nito. Nang maramdaman niya siguro na parating na kami, agad nitong itinabi ang hawak na cellphone. Tumayo siya at sinalubong ako. Saglit kaming nagyakapan. Pinupog ng halik ni Mommy ang pisngi ng apo. Naalala ko si Stacy. Posible kayang may anak na din sila ni George? Baka nag-aaral din sa school ng anak ko ang anak nila. Nang araw na iyo, ihahatid ko lang sana si Liz sa room nito nang makita ko si Elise sa labas ng gate. Kasama namin siya hanggang sa maihatid ko ang bata. Gusto ako makausap ni Elise kaya inabangan niya ako sa school. Alam niyang walang nakakaalam kung nasan ako. Sa company, hindi na siya pwedeng pumunta pa doon. Pinagbawalan ko na din siyang pumunta sa bahay ko kaya hindi makapasok sa subdivision sa Elise. Hindi niya ako matsyampuhan kaya nagbabaka sakali siya sa school. Matagal ko nang pinutol ang ugnayan namin. Hindi ako masaya nung naging kami. Lagi kong inaalala si Stacy. Lahat ng masamang nagawa ko sa babaeng mahal ko. Iho, ayos ka lang ba? Kanina ka pa wala sa sarili. Bumaling ang tingin ko kay Mommy. Nagkita na kami. Simpleng sagot ko. Bumuka ang labi ni Mom at nanlalaki ang mata. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya. Nasa malapit lang siya at alam kong magkikita kaming muli. Kumusta na siya, anak? Ramdam ko ang saya ni Mommy. May asawa na siya, Mom. Nawala ang ngiti sa labi ni Mommy. Anak, huwag kang sumuko. Alam naman natin ang totoo. Tumango ako. Gusto ko sumuko na, Mom. Dahil sa nalaman ko pero sa tuwing naiisip ko si Stacy, hindi ko kaya makita siyang masaya sa ibang lalaki. Tumabi sa akin si Mommy at niyakap ako. Huwag kang mag-alala, anak. Babalik din siya sa'yo. Payo ni Mommy sa akin. Tumango ako at nagpilit ng ngiti. Ang totoo niyan, parang gusto ko sumuko sa mga oras na ito. Masaya na si Stacy. Hindi sa akin kundi sa ibang lalaki. Dapat lang na maging masaya ako para sa kanya dahil nasa mabuting kamay na si Stacy. Hindi katulad ko na pinahirapan at sinaktan siya. Nahanap niya ang pagmamahal sa ibang lalaki. Parang sinasaksak ang puso ko sa sakit. Alam kong kasalanan ko dahil tinayaan kong umalis sa buhay ko ang babaeng mahal ko. Ang dami kong pagsisisi sa buhay ko pero ano magagawa ko? Nangyari na ang lahat. Hindi ko na maibabalik pa sa dati ang lahat. Naglakad ako sa park. Naisipan ko maglakad-lakad para mawaglit sandali sa isip ko si Stacy. Napansin ko nang titigan ko siya ay lalo itong gumanda. Namiss ko ang ngiti sa mapulan niyang labi. Ang paglalambing nito sa akin. I miss everything about her. Kung hindi lang ako nagpadala sa galit ko, sana kasama ko siya ngayon. Sana maayos pa ang pagsasama namin. Malaki ang pagsisisi ko dahil sa nagawa ko sa kanya. Nasaktan ko siya na sobra. Kung sana'y nakinig ako sa kanya, ako pa din sana ang mahal niya. Nakatingin ako sa malayo. Hindi ko matapunan ang tingin ng mga nakakasalubungan ko. May nakasalubungan akong babae. Naamoy ko ang pamilyar na amoy. Napahinto ako sa paglalakad at lumingon sa likod ko. Laking gulat ko nang makitang si Stacy iyon. Huminto din ito para tingnan ako. Wala akong makita kahit na anong emosyon mula sa kanya. Nagkatitigan kami. Pinipigilan ko landasin ang pagitan namin at sunggaban siya ng halik sa labi. Gustong-gusto ko siyang yakapin. I want her to feel how I miss her so much. Sa nakalipas na 4 na taon, gusto ko sabihin sa kanya na mahal ko pa din siya. Na walang nagbago sa nararamdaman ko sa kanya. Nag-iwas agad siya ng tingin at muling nagpatuloy sa paglalakad. Gusto ko sana siyang pigilan para makapag-usap kami pero hindi ko magawang ilakad ang paa para habulin siya. Nakita kong pumara siya ng taxi. Agad siyang sumakay. Tumakbo ko para habulin siya pero huli na. Nananaw ko mula dito sa kinatatayuan ko ang paglayo ng sinasakyan niya. I let out a deep breath. Sinayang ko ang chance para makapag-usap kami.
Hindi lang ito ang huling araw na makikita ko siya. Sa oras na mag-cross muli ang aming mga landas, I will kiss her like there's no tomorrow. Ipaparamdam ko sa kanya na sa kanya lang ako. Kahit na may iba na siyang mahal, aagawin ko siya sa lalaking iyon. Gagawin ko ang lahat para makasama siyang muli. Hindi na ako makapaghintay na makita siyang muli at mayakap. Mabilis ang tibok ng puso ko. Napatingin ako sa daan habang binabagtas namin ang daan pa uwi. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Brian. Nang magkatitigan kami kanina, malaya kong nakikita ang kabuuan niya. Mas lalo siyang naging gwapo sa paningin ko. Ang mga mata niyang maraming emosyon. Hindi ko inaasahan ang pagkikita naming iyon. Naputol ang malalim kong pag-iisip nang tumunog ang phone ko. Sinagot ko ang tawag ni George. Nakausap ko ang kambal na gusto nila ng pasalubong. Saglit ko lang nakausap ang kambal dahil agad din nila itong pinatay. Hindi mawaglit sa isip ko ang ama nila. Mabuti na lang at hindi ko kasama ang kambal. Nanggaling kasi ako sa sementeryo. Death anniversary kasi ng kaibigan kong si Helen. Hindi ko nga rin inaasahan na magkikita kami ni Alvin. Alam kong nakukonsensya siya sa nagawa niya sa kaibigan ko. Dapat lang dahil kung hindi siya nagloko, sana'y buhay pang kaibigan ko. Kahit na magalit ako sa kanya, hindi na nito may babalik pa ang buhay ng kaibigan ko. Ipapasa Diyos ko na lang ang lahat. Bukas na ang alis namin ni George. Wala akong magawa kundi ang sumunod sa gusto niya. Nakausap ko na din ang kambal sa ilang araw namin pag-alis. Naunawaan naman nila na hindi sila pwedeng sumama dahil hindi iyon simpleng bakasyon.